Nang salantahin ng unang mga missile ang dilim sa Gulpo, isang tahimik na paglipat ang lihim na naganap. Hindi ito ng mga desperadong refugee, kundi ng mga taong may lahat ng bagay na mawawala. Habang pinipigilan ng buong mundo ang hininga sa pagsubaybay sa hindi makontrol na paglala ng digmaan sa Iran, pinili ng mga elite at mayayaman ng gitnang silangan ang ibang kapalaran para sa kanilang sarili, isang paglalakbay na hindi patungo sa maluho at kanluraning mga bansa, kundi patungo sa isang kapuluan sa Timog Silangang Asya. Ito ang kuwento kung paano ang Pilipinas, isang bansa na kadalasang nakakalimutan sa kanilang estratehikong mapa, ay biglang naging tanglaw, ang huling pag-asa para sa mga financial moguls na naninirahan sa isang rehiyong puno ng kaguluhan. Walang opisyal na anunsyo, walang media campaign, ang daloy ng mga intelektual at malalaking kapitalista ay tahimik na lumisan sa gitnang silangan. Ang kanilang mga prestihiyosong address sa Dubai, Doha at Jeddah ay unti-unting napalitan ng pangalan ng isang bansa lamang sa Timog Silangang Asya. Ang unang ganap na nakapansin sa kababalaghang ito ay isang henyong investigative journalist mula mismo sa lipunang pinanggalingan ng mga umaalis. Ang nasaksihan niya sa Pilipinas ay hindi tugma sa anumang ulat na kailanman lumabas mula sa mundong Arabo o sa kanluran. Ano ang nagpasimula ng tahimik na paglipat na ito at kailan nagsimulang sumibol ang binhi nito? Sa nakaraang ilang taon, sa malalaking lungsod, sa gitnang silangan, isang kakaibang pangyayari ang nagsimulang mapansin sa mundo ng pananalapi at akademya. Walang opisyal na anunsyo, walang kolektibong pahayag. Ngunit bawat pamilya, ang mga may edukasyon at matatag na katayuan sa ekonomiya ay tahimik na umalis. Ibinenta o iniwan nila ang kanilang mga mararangyang apartment sa mga sentro ng lungsod na itinuturing na pinakaligtas sa mundo, isinaayos ang kanilang buhay at naglaho mula sa mga social network na dati nilang kinabibilangan. Ang nakapukaw ng atensyon sa kababalaghang ito ay ang kanilang patutunguhan. Sa halip na lumipat sa ibang bansa sa kanluran o maghanap ng isang bagong financial center na pamilyar na, pinili nila ang Pilipinas, isang bansa sa Asya na bihirang lumitaw sa mga pangmatagalang estratehikong talakayan ng mga elite sa gitnang silangan. Ang bansang ito ay naging karaniwang pagpipilian ng marami, bagaman walang kampanya sa pagpapakilala o pampublikong panawagan. Sa mga panloob na talakayan, ang desisyong ito ay unang itinuring na hindi makatuwiran. Hanggang ngayon, ang lohika ng paglipat ng uring ito ay medyo pare-pareho. Palagi nilang inuuna ang mga lugar na may advanced na sistema ng social security. Ang seguridad ay sinisiguro ng teknolohiya at mahigpit na batas kasama ang isang pandaigdigang kapaligiran sa edukasyon. Ang mga elementong ito ay matagal nang nangangahulugang mga malalaking lungsod sa Europa at Hilagang Amerika. Sa makatuwid, ang pag-iwan sa mga sentrong ito patungo sa isang bansa sa Timog Silangang Asya ay itinuturing na labag sa lahat ng kalkulasyon na karaniwan nilang ginagawa. Gayunpaman, ang mga palatandaan ay hindi lamang limitado sa ilang individual na kaso. Ang bilang ng mga pamilyang lumipat ay patuloy na tumaas, na sumasaklaw sa maraming larangan mula sa pananalapi, edukasyon, hanggang sa siyentipikong pananaliksik. Sa mga pribadong pag-uusap, nagsimulang lumitaw ang mga parirala tulad ng iligtas ang hinaharap, maghanap ng mas matatag na kapaligiran para sa mga bata o simpleng hindi na kayang mabuhay sa kasalukuyang antas ng takot. Bagaman magkakaiba ang pagpapahayag, ang karaniwang tema ay ang Pilipinas ay lalong binabanggit bilang isang seryosong pagpipilian at hindi na isang solusyon na sinusubukan lamang. Ang paglipat na ito ay mabilis na lumikha ng isang malaking salungatan sa perception. Kung ang mga bansang mayaman sa langis sa gitnang silangan ay nagpapanatili ng kanilang mga bentahe sa ekonomiya at teknolohiya, bakit ang mga taong pinakanakakaunawa sa sistemang iyon ang unang umalis? At kung ang Pilipinas ay talagang isang marginal na destinasyon lamang sa pandaigdigang kaayusan, ano ang nagtulak dito upang maging napiling lugar sa katahimikan? Ang mismong salungatan na iyon ang nagtulak sa isang tao mula sa loob ng saring iyon na magsimulang magtanong at magpasya na sundan ang mga bakas ng nagaganap na alon.
Ngunit bago magkaroon ng anumang sagot, kailangang balikan ang panahon kung kailan lumitaw ang mga unang palatandaan at tingnan kung sino ang unang nakapansin na isang malaking pagbabago ang nagsisimulang mabuo. Sa panahon na lumitaw ang mga unang palatandaan, ang nagmamasid sa kababalaghang ito ay hindi isang tagalabas. Siya si Amir Kasimi, isang investigative journalist mula sa gitnang silangan na nagtrabaho ng maraming taon sa larangan ng ekonomiya at edukasyon. Ang kanyang pinagmulan ay malapit na nakakabit sa mundo ng akademya at pananalapi, kung saan ang mga desisyon sa paglipat, pamumuhunan at paggabay sa hinaharap ay kadalasang maingat na kinakalkula at bihirang emosyonal. Nang marinig niya ang paunang impormasyon tungkol sa mga pamilyang may mataas na posisyon na lumisan sa gitnang silangan patungo sa Pilipinas, ang unang reaksyon ni Amir ay pag-aalinlangan. Sa mga profesional na talakayan, inakala niyang ito ay maaaring isang panandaliang pagkabigla dahil sa paunang epekto ng digmaan sa Iran. Ayon sa kanyang lohika, ang sitwasyong ganito ay agad na babalik sa normal at ang mga umalis ay agad na babalik. Patuloy na nagmasid si Amir ng may pag-iingat. Napansin niya na ang impormasyong ito ay hindi lumitaw sa mga pangunahing media outlet kundi pangunahing kumalat sa mga saradong channels. Ang mga pribadong pag-uusap, personal na email, at hindi pampublikong pagpupulong ay nagsimulang banggitin ang parehong destinasyon. Sa simula, itinuring pa rin niya itong isang pagkakataon lamang o resulta ng sikolohiya ng crowd sa isang maliit na sirkulo. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, hindi na nag-iisa ang mga datos. Ang mga kilalang pangalan sa mundo ng akademya ay unti-unting bumitaw sa kanilang matatag na posisyon. Ang ilang mga pamilya na dati nang in-interview ni Amir tungkol sa kanilang tagumpay at karera ay tahimik ding ibinenta ang kanilang ari-arian. Ang nakapukaw ng kanyang atensyon ay ang pagkakapare-pareho sa kanilang pagkilos. Walang sinuman ang hayagang nagpahayag ng dahilan, ngunit lahat sila ay maingat na naghanda. Para bang nakarating sila sa desisyon matapos ang mahabang proseso ng pagmumuni-muni. Sa mga pribadong pag-uusap, nagsimulang marinig ni Amir ang mga parirala na paulit-ulit na lumilitaw. Hindi na ligtas, napabilis ang pagkasira ng kapaligiran o naging walang katiyakan ang kinabukasan ng mga bata. Ang mga salitang ito ay hindi nagpapahayag ng pagrereklamo, kundi tila isang malamig na pagkilala mula sa mga taong tapos ng magkalkula at ayaw ng makipagtalo. Ang mismong sabay-sabay at tahimik na pagkilos na iyon ang nagtulak sa paunang pagdududa ni Amir na magbago ng direksyon. Sa kanyang mga taon ng karanasan sa investigasyon, naunawaan niya na ang mga malalaking paglilipat ay kadalasang hindi lumilitaw ng maingay. Kapag ang isang grupo ng mga tao na may espesyal na access sa impormasyon at yaman ay gumawa ng parehong pagpipilian, bihirang ito ay nagkataon lamang. Sinimulang suriin ni Amir ang kanyang mga tala. Sa pagtutugma ng petsa ng paglisan ng mga pamilya, ang kanilang larangan ng trabaho at ang ugnayan sa pagitan nila, unti-unting luminaw ang larawan. Hindi ito isang alon ng pagkabigla kundi isang proseso na pinaghandaan. Ang Pilipinas ay hindi na lumitaw bilang isang nagkataong destinasyon, kundi isang seryosong pinag-isipang pagpipilian sa mahabang panahon. Doon na pagtanto ni Amir na hindi sapat ang patuloy na pagmamasid mula sa malayo. Ang hindi direktang datos at mga magkakahiwalay na kwento ay hindi makapagpapaliwanag kung bakit paulit-ulit na nangyayari ang isang pagpipilian na salungat sa karaniwang lohika. Nandoon pa rin ang pagdududa, ngunit ito ay naging isang katanungan na kailangang sagutin ng konkretong ebidensya. At mula noon, gumawa si Amir ng isang mahalagang profesional na desisyon. Kung gusto niyang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari, kailangan niyang lisanin ang kanyang trabaho sa gitnang silangan at direktang pumunta sa lugar na sentro ng lahat ng talakayan. Ang desisyong iyon ang nagbukas ng isang bagong paglalakbay kung saan ang mga lumang haka-haka ay agad nahaharap sa katotohanan. Dumating ang tawag isang gabi, habang sinusuri pa rin ni Amir Kasimi ang mga magkakahiwalay na tala tungkol sa alon ng paglipat na hindi pa niya nasusumpungan ang sagot. Sa kabilang linya ay si Bassam Ajamin, ang presidente ng isang foundation para sa edukasyon na nakabase sa United Arab Emirates, na nakilala ni Amir ng ilang beses sa mga nakaraang akademikong seminar. Ang boses ni Bassam ay hindi formal,
o tulad ng isang karaniwang pagbati. Sinabi ni Bassam na tumawag siya hindi bilang isang fund manager kundi bilang isang ama. Sa nakaraang ilang buwan, ang kanyang foundation ay patuloy na nakakatanggap ng mga aplikasyon para sa pag-alis mula sa mga programa ng edukasyon sa maraming bansa. Ang hindi karaniwan ay maraming mga aplikasyon ang tumutukoy sa parehong destinasyon, ang Pilipinas. Hindi para sa panandaliang exchange program, kundi para sa pangmatagalang plano ng paglipat ng buong pamilya. Sinabi ni Bassam na sinubukan niyang i-verify ang impormasyong ito bago makipag-ugnayan kay Amir. Ang mga pangalang lumitaw sa listahan ay hindi ordinaryong tao. Sila ay mga akademiko, researcher, at lecturer na nagkaroon ng matatag na posisyon sa malalaking unibersidad sa rehiyon ng Gulpo. Ang ilan ay nagturo pa nga sa mga akademya na itinuturing na simbolo ng kahusayan sa akademya sa gitnang silangan. Ang kanilang sabay-sabay na paglisan, ayon sa kanya, ay hindi maipaliwanag sa pamamagitan ng pinansyal na dahilan o panandaliang kontrata. Ang binibigyang diin ni Bassam ay hindi ang isyu ng sahod o pasilidad. Sinabi niya na ang kanilang mga pribadong pag-uusap ay umiikot sa isang tema, edukasyon, para sa susunod na henerasyon. Ibinahagi niya, alam nating lahat ang kanilang mga tagumpay sa mga pandaigdigang kompetisyon sa Olympic, ngunit inakala kong iyon ay ang kahusayan lamang ng ilang individual na binigyan ng espesyal na pamumuhunan. Ang nakakagulat ay ang mga kasamahang lumipat doon ay nagkukuwento ng ibang kuwento. Tungkol sa kalidad ng pundasyon ng isang buong sistema, tungkol sa pagiging uhaw sa kaalaman ng mga ordinaryong estudyante. Hindi sila naghahanap ng karangyaan, naghahanap sila ng tunay at malusog na kapaligiran para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Iyon ang unti-unti nating nawawala. Sa tawag na mas matagal kaysa inaasahan, binanggit ni Bassam ang ilang dating kasamahan na lumipat upang magturo sa mga universidad sa Pilipinas. Hindi gaanong binanggit ang reputasyon o pasilidad, kundi ang mga estudyante, ang kanilang motibasyon sa pag-aaral at ang kapaligiran sa klase. Sinabi ni Bassam na hindi pa siya nakarinig ng ganoong paglalarawan kapag pinag-uusapan ng edukasyon sa gitnang silangan sa mga nakaraang taon. Para kay Amir, ang tawag na ito ay may ibang tono kumpara sa mga naunang impormasyon. Hindi na ito mga magkakahiwalay na tsismis o personal na haka-haka kundi isang direktang kumpirmasyon mula sa isang tao na may posisyon at responsibilidad sa larangan ng edukasyon. Ang boses ni Bassam ay hindi nagpapahayag ng paghimok, kundi isang huling babala na may isang mahalagang bagay na nawawala. Matapos ang tawag, inilaan ni Amir ang oras upang suriin muli ang timeline na binanggit ni Bassam. Ang alon ng paglipat mula sa mundo ng akademya ay tugma sa datos na nakalap na niya noon mula sa mundo ng pananalapi. Ang dalawang daloy na tila magkahiwalay ay nagtagpo ngayon sa iisang direksyon. Dahil dito, ang hypothesis tungkol sa isang panandaliang pagkabigla ay naging mahirap na paniwalaan. Napagtanto ni Amir na kung patuloy siyang magsusuri mula sa malayo, hindi niya kailanman mauunawaan kung ano talaga ang nagtutulak sa mga sistematikong desisyon na ito. Ang tawag mula kay Bassam ang nagpabago sa kanyang paunang pagdududa tungo sa isang tunay na profesional na pressure. Kapag ang mga taong naglaan ng buong buhay nila sa edukasyon ay ipinusta ang kinabukasan ng kanilang mga anak at gumawa ng parehong pagpipilian, hindi na ito isang marginal na pangyayari. Ilang araw pagkaraan, nagsimulang maghanda si Amir para sa isang hakbang na hindi niya kailanman naisip noon. Ang mga tanong tungkol sa edukasyon, seguridad, at kapaligiran ay nananatiling walang sagot, at ang kasagutan, ayon sa lahat ng palatandaan, ay wala na sa gitnang silangan. Ang desisyon ay ginawa ng tahimik, walang deklarasyon o opisyal na anunsyo. Matapos ang maraming araw ng pagtutugma ng impormasyon at pribadong talakayan, nag-book si Amir Kasimi ng flight patungo sa Pilipinas bilang isang independent investigative journalist. Ang biyaheng ito ay hindi bahagi ng pangmatagalang plano ng kanyang ahensya ng media, kundi nagmula sa pangangailangan na i-verify ang isang kababalaghan na lampas sa lahat ng pamantayan na kanyang nakasanayan. Dumating si Amir sa Maynila, isang hapon sa gitna ng mataong kasiglahan sa airport. Mula sa mga unang oras, ang kanyang ideya tungkol sa Pilipinas ay nagsimulang magpakita ng hindi pagkakatugma. Ang lungsod na ito
ay hindi nagpapakita ng isang magulo o atrasadong mukha tulad ng madalas ilarawan ng dayuhang media. Ang ritmo ng buhay ay mabilis ngunit maayos at ang pakiramdam ng tensyon na bumabalot sa mga malalaking lungsod sa gitnang silangan ay wala rito. Sa mga unang araw, sadyang nag-explore si Amir sa iba't ibang lugar mula sa mga shopping center hanggang sa mga mataong residential area. Ang nakapukaw ng kanyang atensyon ay hindi ang mga skyscraper o ang bilis ng konstruksyon, kundi ang paraan ng pagpapahayag ng mga tao sa espasyo ng lungsod. Ang mga interaksyon ay nagaganap ng natural, walang patuloy na pag-iingat sa pagitan ng mga individual na naging ugali niya sa maraming taon ng trabaho sa gitnang silangan. Ang pagkakaibang ito ang nagtulak kay Amir na pansamantalang isantabi ang kanyang mga paunang haka-haka. Bago ang biyaheng ito, inakala niyang kung mayroong kaakit-akit sa mga elite, iyon ay tiyak na pangkabuhayan na benepisyo o espesyal na patakaran. Gayunpaman, ang kanyang naobserbahan sa lugar ay mas pangkaraniwan, walang palatandaan ng isang lipunang gumagana sa ilalim ng mahigpit na kontrol at wala ring sintomas ng kawalang katiyakan na madalas ikinakabit ng Western media sa mga umuunlad na bansa. Sinimulang ikumpara ni Amir ang kanyang nakita sa mga nakaraang ulat. Lumalaki ang agwat sa pagitan ng dalawang larawan. Ang mga balita na naglalarawan sa Pilipinas bilang isang marginal na destinasyon ay hindi maipaliwanag ang pakiramdam ng katatagan na direktang nararamdaman niya. Ito ang nagtulak sa kanya na magtanong ng bago, hindi na tungkol sa ekonomiya o politika kundi sa pundasyon ng lipunan. Sa kanyang paunang tala, partikular na pinansin ni Amir ang isyu ng seguridad. Hindi seguridad sa diwa ng presensya ng mga opisyal o sopistikadong kagamitan, kundi ang antas ng kapayapaan na sumasalamin sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga aktibidad ay nagaganap hanggang gabi, ang presensya ng mga pamilya at bata sa mga pampublikong espasyo kasama ang kalmadong saloobin ng mga tao ay nagpapahiwatig ng isang katotohanan na malayo sa mga babala na kanyang narinig. Ang mga obserbasyong ito ang nagpabago sa direksyon ng investigasyon ni Amir. Sa halip na patuloy na maghanap ng mga mababaw na sanhi, nagpasya siyang tumuon sa isang mas pangunahing elemento. Kung ang Pilipinas ay talagang naging destinasyon para sa mga labis na maingat, ang antas ng kaligtasan sa pang-araw-araw na buhay ay maaaring ang pinakamahalagang susi. At upang sagutin ang tanong na iyon, napagtanto ni Amir na kailangan niyang suriin ng mas malalim kung ano ang nangyayari sa mga kalye pagsapit ng gabi. Pagsapit ng gabi sa lungsod, binago ni Amir Kasimi ang kanyang paraan ng pagmamasid. Sa halip na magsagawa ng mga panayam, naglakad siya sa iba't ibang lugar mula sa mga mataong kalye hanggang sa mga pampublikong espasyo na maliwanag pa rin. Kakaiba sa kanyang nakasanayan sa gitnang silangan, kung saan ang gabi ngayon ay nangangahulugan ng mataas na pagbabantay at paminsan-minsang sirena ng alarma, ang kapaligiran dito ay hindi nagbibigay ng pakiramdam ng tensyon. Normal pa rin ang pamumuhay ng mga tao. Bukas pa rin ang mga kainan sa bangketa at ang mga bata ay kasama ng kanilang mga pamilya sa mga gabi-gabing aktibidad nang hindi nakakapukaw ng anumang espesyal na atensyon. Napansin ni Amir na ang kapayapaan na ito ay hindi dahil sa pagiging walang tao ng mga kalye. Sa kabaliktaran, medyo marami ang mga tao ngunit maayos ang ritmo ng buhay. Walang malakas na pagtatalo, walang biglaang interbensyon mula sa mga puwersa ng seguridad, at walang palatandaan ng kawalang katiyakan na naging pang-araw-araw na tanawin sa maraming lungsod sa kanyang bayan. Matapos ang dilim, ang pangkalahatang impresyon ay ang lahat ay nagaganap sa isang natural na kaayusan nang hindi kailangan ng paalala. Isang gabi, habang naglalakbay sa pagitan ng mga appointment, huminto si Amir sa isang maliit na parke sa gilid ng Liwanag Park. Sa isang batong upuan malapit sa pathway, nakita niya ang isang bag at isang laptop na nakalagay doon. Walang nagbabantay, walang palatandaan ng pagmamadali sa paligid. Dahil sa kanyang propesyonal na reaksyon, nagmasid siya mula sa malayo at sinulat ang oras. Lumipas ang ilang minuto. Patuloy na naglalakad ang mga tao, ngunit walang sinuman ang humipo sa mga bagay na iyon. Walang nagdududang tingin, walang kilos na sumusubok sa mga limitasyon. Sa huli, isang kalmadong lalaki ang bumalik. Kinuha ang kanyang bag at computer.
at umalis na tila ang pag-iiwan ng mga bagay sa pampublikong lugar ay hindi dapat ikabahala. Para kay Amir, ang sandaling ito ay nagdala ng malinaw na kapangyarihan ng paghahambing sa isang rehiyon na dinudurog ng takot sa digmaan. Ang isang katulad na sitwasyon ay hindi man lamang maiisip, kaya't hindi niya ito itinuring na isang nag-iisang pangyayari, kundi isang palatandaan. Ito ay sumasalamin sa isang antas ng tiwala sa pagitan ng mga tao na hindi na niya nakikita. Sa sumunod na mga araw, patuloy na pinansin ni Amir ang maliliit na detalye sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga bata ay mag-isang pumapasok sa eskwela, ang mga matatanda ay iniiwan ang kanilang personal na gamit sa pampublikong lugar nang hindi nag-aalala, at ang mga interaksyon ay nagaganap ng may kagandahang asal na naging pamantayan. Walang palatandaan na ang kaligtasan na ito ay pinananatili ng presyon o mahigpit na kontrol. Ang nakapukaw ng atensyon ni Amir ay ang pakiramdam ng kaligtasan na iyon ay hindi binibigkas, ngunit malinaw na naroroon sa paraan ng pagkilos ng mga tao. Hindi ito nagmula sa isang komplikadong sistema, kundi tila nagmumula sa ugali at pangkalahatang patakaran. Ang mismong pagkakaiba na ito ang nagtulak sa kanya na tanungin muli ang kanyang paunang tanong, kung hindi dahil sa teknolohiya ng pagsubaybay o makapal na puwersa ng seguridad. Ano ang lumikha ng isang payapang gabi na ang pagiging maingat ay naging hindi na kailangan? At ang sagot sa tanong na iyon ay marahil ay hindi nasa ibabaw ng lipunan kundi sa paraan ng pagpapalaki at pagtuturo sa mga tao mula sa kanilang pagkabata. Matapos ang paunang obserbasyon, sinimulan ni Amir Kasimi na makipagkita sa mga taong lumipat at nanirahan na sa Pilipinas upang mas maunawaan ang pakiramdam ng seguridad na kanyang nasaksihan. Ang mga pag-uusap ay naganap sa isang pangkaraniwang kapaligiran, hindi sa mga conference room o opisina, kundi sa mga coffee shop, residential area o sa daan habang dinadala nila ang kanilang mga anak sa eskwela. Ang paraan ng kanilang pagsasalita tungkol sa kanilang bagong buhay ay hindi nagpapahayag ng pagpupuri, kundi tila nagkukuwento ng isang bagay na halata. Maraming tao ang bumanggit ng parehong elemento. Ang seguridad dito ay hindi dahil sa maraming tagapagbantay, kundi dahil naniniwala ang lahat na ang iba ay kumilos ng maayos. Isang magulang ang nagbahagi na sa kanilang tinitirhan noon sa gitnang silangan, ang pagdadala ng kanilang anak sa eskwela tuwing umaga ay palaging may kasamang pakiramdam ng tensyon. Samantala, sa Pilipinas, ang kanilang mga anak ay maaaring mag-isa na pumasok sa eskwela nang hindi kailangan ng kasamang matanda at hindi ito nagbibigay ng pag-aalala sa sinuman sa pamilya. Napansin ni Amir na ang mga kuwentong ito ay paulit-ulit mula sa iba't ibang tao. Ang mga bata ay malayang gumagala sa kapitbahayan. Ang mga matatanda ay natural na nagbabantay sa mga anak ng kanilang mga kapitbahay. At kapag may emergency, ang unang reaksyon ay kadalasang tumulong at hindi magduda o umiwas. Ang mga kilos na iyon ay hindi organisado o kinokontrol, kundi nabuo mula sa karaniwang ugali. Ang nakapukaw ng atensyon ni Amir ay ang paraan ng pagsasalita ng mga tao tungkol sa paggalang, hindi bilang slogan o patakaran na nakadisplay, kundi bilang paraan ng pagkilos sa pinakamaliit na interaksyon. Nang tanungin tungkol sa seguridad, maraming sumagot na bihirang nilang iniisip ito. Ayon sa kanila, ang pamumuhay sa isang kapaligiran kung saan ang bawat isa ay may responsibilidad sa pangkalahatang espasyo ay naging normal. Sa paghahambing sa kanyang personal na karanasan, napagtanto ni Amir ang malalim na pagkakaiba sa kanyang bayan. Ang seguridad doon ay kadalasang pinananatili ng mahigpit na sistema ng batas at teknolohiya ng pagsubaybay. Bagaman lumalaki ang gastos para sa mga hakbang na ito, ang pakiramdam ng kawalang katiyakan sa pang-araw-araw na buhay ay naging isang tunay na takot ngayon. Samantala, sa Pilipinas, ang katatagan ay tila nagmumula sa mga moral na pamantayan na pinananatili sa loob ng maraming henerasyon. Sa bawat pag-uusap, nagsimulang makita ni Amir ang isang malinaw na koneksyon. Ang tiwala sa lipunan ay hindi resulta ng panandaliang patakaran, kundi produkto ng paraan ng pagpapalaki sa mga tao mula sa pagkabata. Ang paggalang sa iba, pagpapanatili ng pangkalahatang espasyo at pagiging responsable
ay hindi itinuturing na isang bagay na espesyal kundi ang pundasyon ng buhay. Dahil sa pagkaunawang ito, unti-unting nagbago ang direksyon ng pagmamasid ni Amir. Kung ang seguridad ay nagmumula sa paraan ng pagbuo ng mga tao ng kanilang mga halaga, ang susunod na tanong ay hindi na nasa mga kalye o residential area. Ito ang nagdala sa kanya sa lugar kung saan ang mga halaga na iyon ay itinatanim at pinapalakas araw-araw. At iyon mismo ang kapaligiran ng edukasyon kung saan siya naniniwala na naghihintay ang mas malalim na sagot. Matapos ituon ang atensyon sa edukasyon, inayos ni Amir Kasimi ang pagbisita sa isang nangungunang high school para sa mga espesyal na programa sa Pilipinas. Ayon sa mungkahi ng isang expat family na nakilala niya dati, bago pumasok sa campus, dala pa rin niya ang mga karaniwang preconception. Sa kanyang isip, isang pampublikong sistema ng edukasyon sa isang umuunlad na bansa ay mahirap na makatugon sa mahigpit na pamantayan na palaging itinatag ng mga akademiko mula sa kanyang bayan. Naganap ang klase isang umaga, walang espesyal na paghahanda para salubungin ang nagmamasid. Umupo si Amir sa likod ng klase at maingat na nagtala. Ang una niyang napansin ay ang halos ganap na konsentrasyon ng mga estudyante. Walang nakakapagpabalik na tanawin na madalas makita sa maraming klase sa gitnang silangan, kung saan ang mga mobile phone at iba pang panlabas na elemento ay madalas na nakakaistorbo sa proseso ng pag-aaral. Nang magsimula ang aralin, pinansin ni Amir ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga estudyante. Ang mga tanong na itinanong ay hindi formal o pag-uulit lamang ng kaalaman na mayroon na. Maraming estudyante ang aktibong nagsusuri ng problema, nakikipagtalo sa isa't isa at sa guro gamit ang malinaw na argumento. Ang kapaligiran sa klase ay hindi tensyonado ngunit seryoso, mas katulad ng isang collaborative working space kaysa sa isang passive na klase. Sa isang klase na may kaugnayan sa agham at teknolohiya, binigyan ang mga estudyante ng isang komplikadong gawain. Sa halip na maghintay ng detalyadong tagubilin, mabilis na naghati-hati ng papel ang mga grupo, nagpalitan ng ideya, at sinubukan ang iba't ibang pamamaraan. Napansin ni Amir na ang focus ay hindi sa paghahanap ng isang nag-iisang tamang sagot, kundi sa proseso ng paglutas ng problema at ang kakayahang magtulungan. Ang nakakagulat sa kanya ay ang saloobin ng mga estudyante sa pag-aaral. Walang palatandaan ng pag-aatubili o presyon upang ipakita ang personal na pagganap. Sa kabaliktaran ay ang kuryosidad at pagnanais na maunawaan ng malalim ang problema. Ang mga tingin ng maraming estudyante ay nagpakita ng tunay na interes sa hinaharap hindi dahil sa mga marka o ranggo kundi dahil sa pakiramdam na bahagi sila ng isang makabuluhang proseso. Hindi ito ang kapaligiran ng isang klase na naghahanda para sa mga Olympic medal bagaman sikat ang bansang ito para doon. Ito ay isang bagay na mas pangunahing, isang konsentrasyon at uhaw sa kaalaman na kumalat sa buong sistema. Kinumpara ni Amir ang karanasang ito sa kanyang nasaksihan sa mga piling paaralan sa kanyang bayan. Doon, bagaman mas mataas ang kalidad ng mga pasilidad, madalas niyang nakita ang mga estudyante na nawawalan ng focus o nag-aaral sa matagal na pagod. Ang pagkakaiba na ito ang nagtulak sa kanya na pansamantalang isantabi ang mga lumang haka-haka tungkol sa ganap na pagiging superior ng edukasyon sa kanluran o gitnang silangan. Matapos ang klase, sandaling nakipag-usap si Amir sa ilang guro. Ang pag-uusap ay umikot sa pamamaraan ng pagtuturo at layunin ng edukasyon. Walang nagsalita tungkol sa paglikha ng mga pambihirang individual sa anumang halaga. Sa halip, binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagtulong sa mga estudyante na maunawaan ang kanilang papel sa isang kolektibo at ang kakayahang mag-ambag sa isang mas malaking lipunan. Pag-alis sa paaralan, napagtanto ni Amir na ang pinakamalaking pagtataka niya ay hindi nagmula sa pagganap o kurikulum kundi sa diwa ng kolektibismo na kanyang nasaksihan. Isang seryoso, nakatuon at kooperatibong kapaligiran sa pag-aaral ang tila bumubuo ng mga individual na iba sa larawan na karaniwan niyang naiisip tungkol sa susunod na henerasyon. At mula noon, isang bagong tanong ang lumitaw sa kanyang isip. Kung ito ang nakukuha ng mga estudyanteng Pilipino araw-araw, ang pagpipilian ng mga expat family na iyon ay marahil ay hindi lamang limitado sa seguridad,
kundi may kaugnayan din sa kanilang nakikita sa pangmatagalang kinabukasan ng kanilang mga anak. Matapos ang ilang obserbasyon sa paaralan, mas maraming oras ang inilaan ni Amir Kasimi upang personal na makipagkita sa mga pamilyang piniling manirahan ng matagal sa Pilipinas. Hindi ito formal na panayam kundi mga pag-uusap na nagaganap sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang paraan ng kanilang pagsasalita tungkol sa kanilang desisyon ay may kalmadong tono, tila matagal nang tinanggap ang pagbabago. Maraming magulang ang tapat na nagbahagi na ang pinakanakakagulat sa kanila ay hindi ang kurikulum o ang pagganap. Natuklasan nilang mas marami ang natutunan ng kanilang mga anak, ngunit hindi lamang sa pagkuha ng kaalaman. Nagsimulang aktibong magtanong ang mga bata, natutunan kung paano makinig sa opinyon ng kanilang mga kaibigan, at unti-unting nabuo ang ugali ng pag-iisip para sa kapakanan ng lahat. Isang ina ang nagkuwento na ang kanyang anak na lalaki ay dati nang nag-aaral sa isang napaka-kompetitibong kapaligiran, ngunit bihirang magsalita tungkol sa kung bakit siya nag-aaral. Sa Pilipinas, ang bata ay nagsimulang magsalita tungkol sa pagnanais na gumawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Napansin ni Amir na ang mga komento na ito ay lumitaw sa maraming magkakaibang pamilya, anuman ang kanilang nasyonalidad o larangan ng trabaho. Ang karaniwang tema ay ang pagbabago ay dahan-dahan, ngunit malinaw na nangyayari. Hindi na nahuhulog ang mga bata sa presyon ng paghahambing kundi unti-unting nagpapakita ng koneksyon sa kanilang mga kaibigan at sa kanilang kapaligiran. Sinabi ng mga magulang na nararamdaman nilang muli ang saya ng pag-aaral, isang bagay na hindi nila nakita sa loob ng maraming taon. Isang salik na madalas na binabanggit ay ang pampublikong kalikasan ng sistema ng edukasyon. Marami ang umamin na bago sila dumating sa Pilipinas, hindi sila naglagay ng mataas na pag-asa sa mga pampublikong paaralan. Gayunpaman, ang mismong kapaligiran na iyon ang lumikha ng pagkakaiba-iba at balanse. Nag-aaral ang mga bata ng magkasama ng hindi labis na nahahati. At ito ang tumutulong sa kanila na maunawaan na ang halaga ng isang tao ay hindi lamang nagmumula sa kanilang kalagayan o kondisyon ng pamilya. Pinansin ni Amir ang paraan ng pagsasalita ng mga magulang tungkol sa etika ng komunidad. Walang sinuman ang naglarawan nito bilang isang abstract na konsepto. Nagkuwento sila tungkol sa maliliit na kilos sa buhay ng paaralan, tulad ng pagtutulungan ng mga estudyante sa pag-aaral o kung paano nila kusang loob na pinapanatili ang kalinisan ng pangkalahatang espasyo. Ayon sa kanila, ang mga bagay na ito ay hindi itinuturo sa pamamagitan ng salita kundi nabuo sa pamamagitan ng kapaligiran at sa paraan ng pagkilos ng mga tao sa paligid. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap na ito, napagtanto ni Amir na ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nasa mga marka o partikular na kasanayan. Ito ay nasa paraan ng pagtingin ng mga bata sa kanilang sarili at sa kanilang papel sa isang kolektibo. Maraming magulang ang umamin na noong nasa gitnang silangan pa sila, napakarami nilang ipinuhunan sa edukasyon ngunit palaging may nararamdamang kulang, isang bagay na mahirap ipaliwanag. Sa Pilipinas, nagsimula silang matanto kung ano iyon, ang pakiramdam ng pagiging kabilang at ang koneksyon sa pagitan ng mga tao. Ang mga kwentong ito ang nagtulak kay Amir na suriin muli ang kanyang naunang obserbasyon tungkol sa seguridad at edukasyon. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkakaugnay hindi sa pamamagitan ng mga index o ulat, kundi sa pamamagitan ng mga karanasan sa buhay ng mga taong sangkot. Ang edukasyon ay hindi na tinitingnan bilang isang hiwalay na sistema, kundi malapit na nauugnay sa paraan ng paggana ng lipunan at sa paraan ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa araw-araw. Pag-alis mula sa isang pagtitipon ng pamilya sa pagtatapos ng araw, napansin ni Amir na ang kanyang narinig ay hindi lamang mga komento tungkol sa paaralan. Ito ay isang paglilipat sa paraan ng pagdama ng mga tao sa buhay tungkol sa mga halaga at kahulugan ng tagumpay. At mula sa mga tahimik na pagbabago na iyon, ang kanyang kwento ay unti-unting lumawak lampas sa saklaw ng edukasyon na umaabot sa espiritual na buhay na nararanasan ng mga pamilyang ito sa Pilipinas. Sa mga taong nakilala ni Amir Kasimi, ang kwento ni Karim Ansage ang nag-iwan ng malalim na impresyon. Si Karim ay isang financial expert na nagtrabaho ng maraming taon sa mataas na pressure na kapaligiran sa gitnang silangan.
Ang dati niyang buhay ay nauugnay sa siksik na schedule ng trabaho, malaking gastos para sa pribadong edukasyon, at ang patuloy na pag-aalala tungkol sa seguridad na ngayon ay naging isang tunay na takot. Nang isalaysay niya ang panahong iyon, hindi binigyang diin ni Karim ang hirap ng trabaho kundi mas binanggit ang pakiramdam ng matagal na pagod. Sinabi niya na ang karamihan ng kanyang oras ay ginugol sa pagtatrabaho habang ang mga desisyon na may kaugnayan sa kanyang mga anak ay palaging naiimpluwensyahan ng mga pagsasaalang-alang sa gastos at panganib. Ang pagdadala ng mga anak sa eskwela, pagpili ng tirahan, o simpleng paglabas para maghapunan kasama ang pamilya, lahat ay pagtutuos sa pagitan ng buhay at kamatayan. Matapos lumipat sa Pilipinas, ganap na nagbago ang ritmo ng buhay ni Karim. Hindi na niya kailangang harapin ang malalaking gastos sa pag-aaral at hindi na rin kailangang kalkulahin ang dagdag na gastos sa seguridad. Ayon sa kanya, ang pinaka-nakakagulat ay ang pagbabalik ng pagiging simple sa pang-araw-araw na desisyon. Maaaring ayusin ng pamilya ang kanilang buhay nang hindi na iimpluwensyahan ng pakiramdam ng kawalang katiyakan. Ikinuwento ni Karim na ang hapunan kasama ang pamilya, isang bagay na dati ay bihirang mangyari, ay naging ugali na ngayon. Ang kanyang mga anak ay malayang gumagala at naglalaro ng may natural na tiwala ng walang defensive na mentalidad. Napansin niya ang maliliit, ngunit tuloy-tuloy na pagbabago mula sa paraan ng pagsasalita ng kanyang mga anak tungkol sa paaralan hanggang sa kanilang saloobin kapag nakikipag-ugnayan sa mga tao sa paligid. Nakikinig si Amir at napagtanto niya na ang kwento ni Karim ay hindi isang natatanging kaso. Ang mga detalyeng ibinahagi niya ay tumugma sa maraming iba pang karanasan na naitala ni Amir. Ang kapayapaan na iyon ay hindi nagmumula sa isang buhay na naging perpekto kundi sa pag-alis ng patuloy na pag-aalala mula sa pang-araw-araw na buhay. Ang nakapukaw ng atensyon ni Amir ay ang paraan ng paglalarawan ni Karim sa kanyang emosyon, walang labis na kagalakan o paghahambing kundi isang pakiramdam ng pangmatagalang katatagan. Sinabi niya na dati, kahit nakamit niya ang tagumpay sa pananalapi, palagi siyang nakaramdam ng kawalang katiyakan. Sa Pilipinas, ang pakiramdam na iyon ay dumarating ng natural nang hindi kailangang ipagpalit sa presyon o malaking gastos. Sa pamamagitan ng kuwentong ito, mas luminaw ang larawan na sinusuri ni Amir. Ang seguridad, edukasyon, at espiritual na buhay ay hindi magkahiwalay kundi mahigpit na nauugnay sa karanasan ng mga taong piniling manirahan. Ang kapayapaan na kanilang binabanggit ay hindi isang abstract na konsepto kundi nararamdaman sa bawat araw ng pamumuhay. Pag-alis mula sa pagtitipon kasama si Karim, napansin ni Amir ang isa pang kagiliw-giliw na detalye. Hindi lamang ang mga magulang ang nakaramdam ng pagbabago, kundi pati na rin ang kanilang mga lolo't lola. Nagsimula na ring magsalita ang mas matatandang henerasyon sa pamilya tungkol sa kaginhawaan ng pamumuhay sa isang kapaligiran na hindi gaanong tensyonado. At mula sa mga personal na kwento na tulad nito, nagsimulang makita ni Amir ang isa pang elementong lumilitaw, kung paano tinatanggap ng lipunan ang mga bagong dating. Ang susunod na kwento na naitala ni Amir Kasimi ay nagmula kay Nadia Anat, isang imigrante na matagal nang nanirahan sa Pilipinas upang maramdaman ng malinaw ang pagkakaiba. Naganap ang pag-uusap habang mas malalim na sinusuri ni Amir kung paano tumutugon ang lipunang Pilipino sa mga bagong dating. Hindi ikinuwento ni Nadia ang kanyang kwento ng may emosyonal o dramatiko na tono kundi ng may kalmado ng isang taong nakaranas at lubos na naaalala. Naalala ni Nadia ang isang hapon sa parke malapit sa kanilang tinitirhan. Noong panahong iyon, abala ang kanyang anak na lalaki sa paglalaro at nawala sa kanyang paningin ng sandali. Ang pangyayari ay mas mabilis na nangyari kaysa sa kanyang inasahan. Bago pa man magpanik si Nadia, ilang tao sa paligid ang napansin at kusang loob na lumapit sa bata. Pinanatili nila ang bata sa isang ligtas na lugar, magalang na nagtanong at sinubukan na makipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Ikinuwento ni Nadia na sa buong proseso, walang sino man ang nagpakita ng pagkaasiwa o humingi ng paliwanag. Walang nagdududang tingin o mapagbantay na saloobin na madalas makita kapag may nangyayaring insidente sa pampublikong lugar. May ibang tao ang nakipag-ugnayan sa pamunuan ng lugar upang humingi ng tulong. Habang ang iba ay patuloy na pinapakalma ang bata,
Naganap ang lahat ng natural na tila isang pangkalahatang reaksyon. Ang pinakanatandaan ni Nadia ay hindi ang bilis ng paglutas ng problema kundi ang saloobin ng mga taong sangkot. Matapos ligtas na makabalik ang kanyang anak, walang sinuman ang humingi ng pasasalamat o anumang kapalit. Umalis lamang sila, ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa na tila bagong tapos lamang sila sa isang pangkaraniwang gawain. Para kay Nadia, ang karanasang iyon ay nag-iwan ng malalim na marka. Nang ikumpara ni Amir ang kuwentong ito sa kanyang nasaksihan sa gitnang silangan, naging malinaw ang pagkakaiba. Sa maraming modernong lipunan doon, ang ugnayan sa komunidad ay lumuwag. Ang pagtulong sa mga estranghero ay kadalasang may kasamang pag-aatubili, pag-aalala tungkol sa responsibilidad o legal na limitasyon. Samantala sa Pilipinas, ang pagtulong na inilarawan ni Nadia ay tila nagmumula sa isang karaniwang pamantayan, hindi na kailangan ng kasunduan o paalala. Napansin ni Amir na ang kuwento ni Nadia ay hindi lamang isang kaso. Ang mga katulad na sitwasyon ay binanggit sa maraming iba pang pag-uusap na may iba't ibang kalagayan. Ang karaniwang tema ay ang pagiging handa na magtulungan kung kinakailangan at ang paggalang sa iba nang hindi na kailangan pang tanungin ang pinagmulan o katayuan sa lipunan. Ang mga talang ito ang nagpatanto kay Amir na ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan sa Pilipinas ay hindi lamang lumilitaw sa malalaking oras ng kahirapan, kundi naroroon sa pang-araw-araw na sitwasyon. Ang mismong tahimik na presensya na iyon ang lumikha ng pakiramdam ng seguridad at koneksyon na binanggit ng maraming imigrante. Ito ay isang uri ng katatagan sa lipunan na bihirang niyang nakita sa mga nakaraang pag-aaral tungkol sa kanluran o gitnang silangan. Gayunpaman, nang simulan ni Amir na tipunin ang mga kuwentong ito upang ihanda ang pagpapadala, napansin niya na may iba pang nabubuo. Ang mga paglalarawan ng pagtanggap at pagkakaisa sa komunidad na ito ay marahil ay hindi madaling tanggapin sa kanyang bayan. At ang reaksyon sa kanyang naitala, ayon sa maraming palatandaan, ay hindi magiging simple tulad ng karanasang kanyang nasaksihan. Nang maipadala ang mga tala at unang draft sa gitnang silangan, hindi agad dumating ang reaksyon. Sa mga unang araw, nakatanggap lamang si Amir Kasimi ng maikling, teknikal na tugon, humihingi ng karagdagang pinagmulan, paghahambing ng datos at paglilinaw ng konteksto. Hindi ito lampas sa kanyang inaasahan dahil ang kanyang naitala sa Pilipinas ay malayo sa karaniwang pattern sa mga nakaraang balita. Gayunpaman, nang maipadala ang buong ulat sa editorial board, nagsimulang magbago ang tono ng mga tugon. Ilang editor ang nagtanong tungkol sa objectivity ng kanyang obserbasyon. Inakala nilang ang mga paglalarawan tungkol sa seguridad, edukasyon at buhay komunidad ay labis na emosyonal. May nagkomento na maaaring naapektuhan si Amir ng cultural shock na nagtulak sa kanya na labis na positibo ang pagtatasa sa mga fenomena na mababaw lamang. Sa mga panloob na talakayan, ang mga termino tulad ng romanticizing reality at losing professional distance ay lalong madalas na lumilitaw. Isang senior editor ang nagsabi na imposible para sa isang lipunan na gumana ng matatag nang hindi umaasa sa mahigpit na kontrol. Ayon sa kanyang argumento, ang kaligtasan na inilarawan ni Amir ay maaaring nagtatago ng isang hindi nakikitang kawalang katiyakan o simpleng mga bagay na hindi madaling makita ng isang tagalabas sa maikling panahon. Sinubukan ni Amir na tumugon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga detalye at pag-uulit ng mga patotoo ng mga imigrante. Binigyang diin niya na ang kanyang mga tala ay hindi batay sa isang nag-iisang kaso kundi umuulit sa maraming iba't ibang konteksto. Gayunpaman, hindi binawasan ng mga argumentong ito ang pagdududa. Sa kabaliktaran, mas luminaw ang agwat sa pagitan niya at ng editorial board. Isang online meeting ang idinaos upang talakayin ang direksyon ng pagproseso ng ulat. Sa meeting na iyon, napagtanto ni Amir na ang focus ay hindi na sa pag-verify ng impormasyon kundi sa kung ang kuwentong ito ay makakasira sa pambansang interes sa panahon ng digmaan. Ilang opinyon ang nagsabi na ang paglalathala ng isang ulat tungkol sa paglipat ng mga elite ay maaaring ituring na isang pagkilos ng paghahasik ng takot, pagpapahina ng moral at pagiging disbentaha sa imahe ng bansa sa internasyonal na arena. Ang pagtanggi na ito
ay lumikha ng isang tunay na mahirap na sitwasyon. Naunawaan ni Amir na kung patuloy niyang babaguhin ang nilalaman ayon sa kahilingan, mawawala sa ulat ang esensya ng kanyang direktang nasaksihan. Ngunit kung panatilihin niya ito, may panganib siyang mawala ang propesyonal na posisyon na kanyang binuo sa loob ng maraming taon. Ang presyon ay hindi nagmula sa direktang banta kundi sa katahimikan at matagal na pagkaantala. Sa mga sumunod na araw, nilimitahan ni Amir ang kanyang pakikipag-ugnayan sa pangunahing opisina. Ginugol niya ang oras upang suriin muli ang lahat ng kanyang tala, tinutugma ang bawat detalye sa kanyang aktwal na karanasan sa Pilipinas. Ang kanyang nakita, narinig, at naitala ay nanatiling hindi nagbago. Ang tanging pagkakaiba ay nagsimula siyang mapagtanto na ang problema ay hindi lamang nasa kwento tungkol sa Pilipinas, kundi sa kung mayroong sino mang handang tanggapin ang isang katotohanan na salungat sa matagal ng pinaniniwalaan. Sa kontekstong iyon, humarap si Amir sa isang pagpipilian na hindi na lamang simpleng pamamahayag. Ang susunod na desisyon ay hindi lamang makakaapekto sa kanyang ulat kundi maghuhubog din sa landas na kanyang tatahakin. At habang lumilinaw ang mga senyales mula sa gitnang silangan, nagsimulang mabuo ang isang personal na pagbabago. Ang desisyon ay ginawa matapos ang mahabang katahimikan nang ang mga tugon mula sa gitnang silangan ay hindi na nakatuon sa nilalaman kundi sa tanong kung pinahihintulutan ba itong ilathala o hindi. Napagtanto ni Amir Kasimi na ang landas na karaniwan niyang tinatahak ay nagsara. Pumili siya ng ibang direksyon, hindi sa pamamagitan ng mga pangunahing media channels, kundi sa pamamagitan ng pag-upload ng buong ulat kasama ang orihinal na materyales sa mga independenteng platform at international professional networks. Ang paglalathala ay naganap ng tahimik nang walang kasamang pahayag o paliwanag. Gayunpaman, mas mabilis lumitaw ang reaksyon kaysa inaasahan. Sa maikling panahon, ang mga sipi ng tala tungkol sa ligtas na buhay, edukasyon, at karanasan ng mga pamilyang imigrante ay malawakang ibinahagi. Nagsimulang mabuo ang mga talakayan, una sa mundo ng akademya at mga investor, pagkatapos ay kumalat sa mga komunidad na interesado sa isyu ng migrasyon at edukasyon. Sinubaybayan ni Amir ang mga reaksyon mula sa malayo. Napansin niya na ang atensyon ay hindi nagmula sa isang nag-iisang detalye kundi sa pangkalahatang larawan. Maraming tao ang hindi nakipagtalo kung ano ang tama o mali kundi nagtanong tungkol sa pagpipilian. Bakit ang mga taong may lahat ng kondisyon upang manatili sa maunlad na gitnang silangan ay pumili ng ibang direksyon? Ang mga tanong na iyon ang nagtulak sa mga praktikal na hakbang nang magsimulang maglathala ang ilang organisasyon ng pamumuhunan ng mga plano upang palawakin ang operasyon sa Pilipinas kasama ang patuloy na pagdating ng mga bagong pamilya. Sa mga pribadong pag-uusap pagkatapos, nakita ni Amir ang isang malinaw na pagbabago. Ang mga taong dati nang nag-aalinlangan ay hindi na tuwirang tumanggi kundi nagsimulang magsikap na maunawaan. Mas madalas na itinanong ang mga tanong tungkol sa kapaligiran, edukasyon at yamang tao. Ang Pilipinas ay hindi na lumitaw bilang isang hindi maipaliwanag na anomalya, kundi bilang isang pagpipilian na seryosong isinasaalang-alang. Kasabay nito, pumasok din ang personal na buhay ni Amir sa isang bagong yugto. Hindi na siya bumalik sa gitnang silangan tulad ng orihinal na plano. Ang kanyang mga araw sa Pilipinas ay naging mas mahaba kaysa sa inaasahan at unti-unting naging isang matatag na pagpipilian. Sumunod ang kanyang pamilya matapos ang maraming maingat na pag-uusap. Ang paunang pagdududa ay napalitan ng pakiramdam ng seguridad nang direkta nilang maranasan ang ritmo ng buhay at kapaligiran na kanyang naitala. Nagsimula si Amir ng isang bagong trabaho sa larangan ng pananaliksik at pagtuturo, hindi na bilang isang investigative journalist, ngunit patuloy pa ring nagtatala. Ang mga talang ito ay hindi naglalayong patunayan ang anumang bagay, kundi upang itala lamang ang proseso ng paggana ng isang lipunan na may iba't ibang pamantayan. Napagtanto niya na ang nagpanatili sa kanya ay hindi isang sumasabog na sandali kundi ang matatag na katatagan sa pang-araw-araw na buhay. Sa paggunita sa buong paglalakbay niya, mula sa mga malabong palatandaan sa simula hanggang sa desisyon na iwanan ang lumang sistema, naunawaan ni Amir na ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang bansa,
Ito ay sumasalamin sa isang tahimik na paglipat sa mga halaga kung saan ang seguridad, edukasyon at komunidad ay unti-unting nagiging bagong sukatan para sa hinaharap. At sa paglipat na iyon, hindi na siya nakatayo bilang isang tagamasid kundi naging bahagi ng pagpipilian na minsan niyang hinanap ang sagot. Ang tunay na yaman ay lumabas na hindi ang naiwan sa gitna ng mayamang disyerto, kundi ang natagpuan sa gitna ng mainit na pagkakaisa ng isang sambayanan. Ang katahimikan sa kaluluwa, isang komunidad na marunong magbahagi, at ang kinabukasan ng mga bata na itinayo sa pundasyon ng pagkakaisa ng tao at hindi sa materyal na karangyaan. Ang paglalakbay na ito sa huli ay hindi isang pagtakas mula sa digmaan kundi isang paglalakbay pabalik sa isang mas makataong paraan ng pamumuhay. Isang paalala na ang pag-asa ay kadalasang sumisibol sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Kung ang kwentong ito ay tumatagos sa iyong puso, ibahagi ang iyong iniisip sa section ng komento, pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel upang matuklasan pa ang maraming kwento na makakatulong na palawakin ang ating pananaw sa mundo.